Good day everyone, I am Carl Angelo Almazan, a grade 11 student from St. Teresa of Calcutta. Today, I will be sharing my thoughts on the topic of is 500 pesos enough for Noche Buena? Is 500 pesos really enough for Noche Buena? Well, for me, the answer depends on the family situation and needs. If your family plans a simple menu and shops wisely, 500 can still be enough. A modest meal such as pasta, chicken, rice, and a simple dessert can already make a celebration meaningful. What truly matters is being together as a family, not how expensive the food is. However, if there are many family members or guests, 500 may not be enough to prepare food for everyone. In this case, a bigger budget may be needed to avoid stress during the celebration. In the end, Noche Buena is not about how much money is spent. It is about sharing, gratitude, and spending time with your loved ones. Even a simple meal can feel special when you share it with your family. To better understand this topic, it is also important to hear other people's opinions. Since every family celebrates Noche Buena differently depending on their budget, family size, and traditions. Anong pagkain karaniwang niluluto mo para sa Noche Buena? Dessert, like macaroni salad, ham, spaghetti, yung mga usual na pagkain. Sa tingin mo ba ay sapat ang 500 pesos para sa isang maliit na celebration? Bakit o bakit hindi? Dahil sa mga napaka-mahal na bilihin ngayon, hindi yung sapat. Baka hindi pa kasya yung isang putahe sa isang hagdaan. Para sa akin, Paano makakatipid ang pamilya sa Noche Buena? depende kung gusto mong tipirin yung Noche Buena nyo, hindi konti lang yung lulutuin. Ano ang pwedeng gawin ng mga pamilya kung wala silang malaking budget para sa pagkain? Pwede namang simple handaan lang kasi para sa akin mas maganda yung magkakasama kayo na pamilya. Like what's the point of having an expensive meal sa table nyo kung hindi naman kayo kompleto? Ang pinaka-importante naman sa lahat ay kompleto tayong magpapamilya. Mahal man or mura yung nasanda natin. Basta't mahalaga ay magkakasama tayo. 100 pesos para sa isang maliit na selebrasyon, bakit hindi? For me, yes. Kasi dun sa bahay, 5 lang naman kami at hindi naman kami malakas kumain. So, basically, magkakasya sa amin yung 500 pesos. Kaya ng karaniwang niluluto ng pamilya mo para sa Noche Buena. Kakanin, spaghetti, carbonara, macaroni, queso de bola, Anong chicken. mga pagkain ng karaniwang niluluto mo para sa Noche Buena? Spaghetti, pansit, graham, tapos barbecue. Or minsan nagsasamji na lang. Sa tingin mo ba, ay sapat na ang 500 pesos para sa isang maliit na selebrasyon? Bakit hindi? For me, since sinabi mo maliit na celebration, I think kakasya naman. Kung band naman talaga yung pag-iisipin mo, masaya ka na doon. Kahit 500 lang, magkakasyahin talaga. If you want to have fun lang talaga. Hindi naman sa lahat ng oras, kailangan mabongga or isipin mo yung 500 na yan. Basta kompleto kayo, okay na ako doon. Anong mga pagkain ang karaniwang niluluto mo para sa Noche Buena? Spaghetti salad. Sa tingin mo ba ay sapat na ang 500 pesos para sa isang maliit na selebrasyon? Bakit hindi? Hindi, kasi mahal na yung mga bilihin ngayon. Paano nagbago ang mga presyo ng pagkain sa mga nakaraang taon? Kasi dati kasi is nakakabili ka pa ng 5 pesos na harina. Kagaya ng spaghetti. Ang spaghetti ang main ingredients mo is pasta. Ang pasta is mahal na rin kasi kaya ng harina. Kaya mahal na rin ang mga bilihin ng mga ingredients ng mga
Ano ang pwedeng gawin ng mga pamilya kung wala silang malaking budget para sa pagkain? Diet. Or, or pagsaluhan lang kung ano yung kaya ng budget na kaya ng group. Yun lang. This table shows the prices of the common Noche Buena food items such as ham, fruit cocktail, queso de bola, spaghetti, mayonnaise, and cheese. Based on the table, you can clearly see the most item increase in price over the years. For example, the ham, which is the most important Noche Buena food, was much cheaper in 2020. As the years passed, especially from 2022 to 2025, its price continued to rise depending on the size and brand. This shows that preparing traditional dishes has become more expensive. Overall, the DTI data shows that while some basic items are still affordable, a complete and traditional Noche Buena meal is harder to prepare with only 500 pesos, especially for bigger families. This explains why many families today choose simpler menus or reduce the number of dishes while still keeping the tradition alive. At the end of the day, Noche Buena is not about how much you spend, but about love, togetherness, and keeping the Christmas spirit alive.